Sa lahat, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon. So ngayon po mga kababayan, no, meron lang akong reaksyon patungkol sa kumakalat ngayon at pinakalat ngayon ng mga DD shit or mga DD list, no, mga DD list na utak, mga DDS na supporter ni Sara at ni Digong. Na ang suspect daw ng pagkaroon ng sugat sa liig ni Vice President pa ba siya? Sara ay si BBM daw. No? So, saglit, hanapin ko lang ha. Dito po oh. Yan, ang suspect daw kasi ng nagsugat, no, nagsugat sa liig ni Vice President Sara Duterte ay si BBM daw. Mga kababayan. So, maniniwala po ba kayo na si Pangulong Bongbong Marcos ang may kadahilanan sa pagkakaroon ng sugat, no, ni Sara sa liig? So, tulad nito, ito ipakita ko sa inyo yung naturang video. Wait lang. Na kung saan may nag-attempt daw sa liig ni Sara. Na wala daw ibang kundi si BBM daw ang may gawa, no? Actually, may video ako ipapakita sa inyo. Wait lang po, Wait lang kasi hindi nagpi-play. Ayan, no? Wait lang mga kababayan, ha? Ayaw lang talaga mag-play. Wait lang. Ito po, pakita ko sa inyo. Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte tungkol sa isang video kung saan sinabi nito na sinubukan umano siyang i-gurger o saksakin, subalit hindi umano sila nagtagumpay. Sa isang panayang kahapon sa Vice Presidente sa Cagayan de Oro City, natanong ng media kung ano ang kanyang ibig sabihin sa nasabing video, kung saan itinuro nito ang sugat sa kanyang leeg. Hindi naman nagbigay ng partikular na pangalan si VP Sara kung sino ang tinutukoy niya sa video. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ako i-gurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yun sinabi? So yun mga kababayan, kumakalat kasi yan ngayon na si BBM daw ang suspect ng paglaslas or pagsaksak sa liig. Actually ganito mga kababayan, wag po tayong tanga. Kung tutuusin man na gustong saksakin ni BBM si Sara Duterte, dapat noon pa. 3 araw pa lang na nakaupo si BBM pagka-presidente, dapat doon pa lang sinaksak na niya si Sara. Actually, another topic yan. Another vlog yan. No, mga kababayan. Another usapin yan, isi-share ko din yan sa inyo kung bakit sinabi ko na 3 araw pa lang mula nung pagkahalal na magiging pangulo si BBM ay dapat sinaksak na niya si Sara. So ito naman ngayon yung pag-uusapan natin, yung patungkol nga dito sa pagkasaksak, no? Pagka may magurgur daw sa lieg, ayan, no? May gurgur sa lieg. So actually mga kababayan, ganito po kasi yan. Maniniwala po ba kayo na merong tao na mag-attempt na gurgurin si VP Sara Duterte sa liig? Ito hindi naman tayo tanga, hindi naman tayo bobo, hindi din naman tayo inutil, hindi tayo pinanganak kahapon. Ito, paano ka nga ba masaksak sa liig? Paano ka nga ba magurgur na sabi ni Sara kung meron kang 433 bodyguards? Just try to imagine, just try to think of it mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Paano ka nga ba magurgur ng isang tao na gustong mag-attempt na gurgurin ka kung meron kang 433 bodyguards? 'Di ba? Sa 20 pa nga lang ka bodyguards, hindi ka na malapitan eh. Kahit 10 nga lang ka bodyguard, hindi ka na malapitan. Tapos yung sabihin mo, gugurgur sa'yo. Diba? So ganito po kasi yan. Ito balibalita lang to. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ako, 2 lang naman suspect yan. Hindi si BBM ang suspect dyan. 2 lang ang pwedeng maggurgur sa kanya. Pwede nating sabihin si BBM kasi lagi silang magkasama. Pero hindi naman po tanga si BBM na gurgurin siya. Diba? Bakit? Sisirain ni BBM ang pangalan niya para gurgurin lang si Sara? Yeah? Ganito kasi yan ang kwento.
bakit hindi nyo subukang silipin kung ano na ang status ng love life niya? 'Di ba? Hindi ba kaya asawa niya lang ang gumurgur sa kanya? Oh, ngayon nasasabihin nila, bakit Kent nasabi mong asawa niya ang gugurgur sa kanya? Bakit hindi mo subukang tanungin si Inday at yung asawa niya kung sila pa ba? Una, nasabi ko kung bakit asawa lang niya ang gumurgur sa kanya. Kasi ganito. Una, bakit hindi niyo subukang tanungin kung kumusta si Inday at ang asawa niya? Pangalawa, ano ang status ng love life nila? Pangatlo, sila pa nga ba? Pangatlo sila pa nga ba? Pang-apat, may jowa ata na iba ang asawa niya, bali-balita lang. Panglima, bakit nga ba Duterte na ang dala ni Inday at hindi na Carpio? 'Di ba? Kasi pwede natin gagawing puzzle yan eh. Pwede natin i-connect. Kasi dalawang tao lang naman ang pwedeng gugurgur sa kanya. Either asawa niya or malapit sa kanya. Or pwede nating sabihin, pwede si BBM. Pero hindi naman tanga si BBM na presidente ka, gugurgur ka ng isang tao. Pwede mo naman ipabaril, bakit ikaw pang gugurgur? 'Di ba? Dalawa lang yan. Either malapit sa kanya or asawa niya. Diba? Kasi pagdating kasi sa love life niya, parang masalimuot po. Masalimuot po ang love life ni Pusit. Yun po ang katotohanan. Merong nakarating na balita na ang asawa daw niya may love life iba. At siya nga din daw may jowa din iba. Hindi lang din natin alam kung lalaki ba or babae ba. Yung iba kumakalat jowa daw niya yung staff niya sa OBP, yung sinugod sa hospital. Yung isa naman, jowa daw niya, pinatayuan niya ng gasoline station. Yung, i-shoot mo na ang ball. Parang ganon. So may possibility na either malapit sa kanya or asawa lang niya, gugurgur sa kanya. Kaya naniniwala kayo na may tao mag-a-attempt sa kanya? Sa dami ba naman ng bodyguard niya? 433 bodyguards. Di ba? Hindi mo na nga alam kung saan mo ilagay yung bodyguards mo. Tapos magurgur ka pa. Kahit nga 10 bodyguards lang eh. 'Di ba? Hindi mo na malapitan 'yan. Oo. At take note, meron pa nga nakarating sa akin. Merong isang coffee shop, merong isang coffee shop na pinuntahan daw itong si Pusit, nandiri sa upuan. Pinandidirian yung upuan ng isang coffee shop. At mismong may-ari ang nagkwento at may video siya. My God, Inday, akala ko ba simpleng tao lang kayo? Pero bakit sa coffee shop, high-end coffee shop yon, sikat na sikat sa Maynila, pinandidirian niya. Ayaw niyong umupo sa upuan kasi ang sabi, bakit dyan ako uupo? Yun lang naman talagang upuan dun eh. Kasi actually, nandun ako lagi nagkakape. So, next topic. Basta ang sa akin lang, bakit si BBM ang naging suspect ng pagkaroon ng sugat sa liig ni Pusit, samantalang meron naman siyang 433 bodyguards? Hindi ba kaya asawa niya lang ang gumurgur sa liig niya? Mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, kayo na lang pong bahalang humusga. Napaka-imposible po kasi na may mag-attempt sa'yo na gurgurin ka sa liig. Sa dami mo ba naman ng bodyguards? Hindi mo na nga alam kung saan mo ilagay. Biruin nyo ba naman 433? Tapos gaano lang kalaki ang opisina mo? Saan mo paupuin yung iba? Yung iba tambay sa puno. Yung iba nasa loob. So anong gagawin nun kung walang mangyari sa'yo? Mag-EML lang, maglalaro lang, manonood lang ng TikTok, manonood lang ng Facebook, manonood sa akin habang naka-live. Diba? 433 bodyguards ba naman? So yun lang. Mga kababayan, 433 bodyguards, gugurgurin ka ng isang tao lang. Paano mangyari yun? Kasi ang gugurgur sa'yo, either malapit sa'yo, assistant mo, or asawa mo. Ganun lang. At saka, napaka-imposible man, assistant mo gugurgur sa'yo. Hindi ba natatakot yun? Oo. Ang hindi lang matatakot magurgur sa'yo, asawa mo. Ang tanong, bakit ka nga ba gugurgurin ng asawa mo? Kaya na lang pong bahalang humusga, mga kababayan. And I, thank you, God first.